Hayaan natin ang banal na Espiritu ang maghari. Come on, church. Sige, sa mandali, focus tayo sa Panginoon. Panginoon, sa mga sandaling ito, kinikilala namin. Apart from you, we can do nothing. Wala po kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Ang panalangin namin ngayong gabi, Panginoon, as Moses prayed, Lord, di kami aalis sa lugar na ito without your glory. Dahil ano pa ang pinagkaiba namin sa mga tao sa labas, if your glory is not with us. Panginoon, we are ordinary people. But thank you for your glory. Thank you for your power. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Kaya nga po, Panginoon, patuloy po kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming taos-pusong pagsamba. And let your kingdom come. Mangyari sa lugar na ito, Panginoon. Especially this moment. Pinawasak namin lahat ng hadlang at balakid ng kaaway. And let your kingdom come, Lord. Your will be done. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. It's not accident, hindi na nagkataon na narito sila. We believe that you are the God that say control this place and this time. Kaya sinusuko namin to sa inyo. Nakatayo ngayon sa iyong mga harapan, mga anak mo, Panginoon, mga babae at lalaki na narito. Even Lord, sa online, kung nanonood man sila, nakikinig sila. Ang mga sandaling ito, Panginoon, we pray, we ask to you, sama-sama, Panginoon, nananalangin kami. Naniniwala kami, O Diyos. As you have said, we agree together. Ano ang pinagkaisa ng isa o dalawa, ay gagawin mo, Panginoong Hesus. Kaya we agree, Lord, sa hapong ito, sa gabing ito, patuloy kang magliligtas, Panginoon. Lord, hindi ka pa tapos. You do more something for salvation, restoration, Panginoon, healing, mga nasirang relasyon, Panginoon, relasyon sa inyo, relasyon sa kanilang kapwa. We declare for healing, Lord, restoration, mga buhay na winasak ng kaaway. Right now, Lord, we pray and we declare, we release the anointing of restoration. Church, receive it. Just receive and believe. Walang mangyayari kung hindi mo ito paniniwalaan at hindi mo ito tatanggapin. Don't miss the opportunity. Pagkakataon na binibigay ng Lord sa atin. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa amin. And we pray your word, Panginoon, pagkat sabi mo, hindi babalik to sa iyo ng walang kabuluhan. Kaya ngayong hapon, O Diyos, as we listen, Lord, habang kami nakikinig at makikinig, habang kami nagbabasa, Lord, habang kami, Panginoon, ay tumatanggap ng iyong mga salita, hayaan mo, Diyos, mangyari sa buhay namin, Lord, that our spiritual, that our inner being, Lord, will touch. Lord, hipuin mo, palakasin mo, O Diyos, ang mga patay na espiritu, buhayin mo, O Diyos, at hayaan mo na maranasan namin, kadakilaan mo, kapurihan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na tayong makaupo. God bless.
So sa hapong ito ay ating bibigyan ng pansin at pagtutunan yung isang bahagi ng ating pagkatao o ng ating buhay o ng ating yan. At alam natin na tayong mga tao, mayroon tayong senses. Ilan yung senses natin? Ha? Ayan. We are 5 senses. That is the, ano yun? Hearing, ano? Pandama, paningin, panlasa, at pang-amoy. Oh, parang hindi nyo alam Dapat alam natin yan as human being, bilang isang tao, di ba? That basic. Okay? Meron tayo niyan. Pero yung merong 6, sabi nila. But anyway, yan yung kakayanan nung maki-interact sa ibang tao. But, yan yung basic. Yan yung, pero lahat na ito may kanya-kanyang trabaho. Diba? At may kanya-kanyang bahagi sa ating pagkatao. Pero, ayon sa pag-aaral ng mga scientists, sabi doon, they spend hundreds of hours para pag-aralan ang mga bagay na ito. Kung ano ba talaga ang dominant at mahalaga sa 5 ito. Sa inyo, magsusurvey sana tayo, pero wag na, baka tagalan pa tayo. Diba? Pero may 2, di ba, na mahalaga. Lahat naman yung 5 mahalaga, pero mayroon mas mahalaga. And that is seeing and hearing. Kaya tatanungin sana natin, anong mas gusto mo kung papipiliin ka? Mawalan ng mata o mawalan ng pandinig? Mawalan ng mata. Mawalan ng paningin o mawalan ng pandinig? Di ba? Kasi ito yung talagang dominant. Di ba? Yung talagang nangingibabaw. Yan, kung sa parang napaka-importanteng bagay. Yan. Kasi parang kuwan din yan luto Pag nagluluto kayo, may dominant taste, di ba? Na mabubuo siya. Tapos may mga pailan-ilan na lang, pampadagdag palasa. Pero meron talaga. Siyempre, yung salt, di ba? Alat. Tapos iba-ibang klase ng alat pang ginagamit. May toyo, may asin, may ano pa ba? Bechin. Malat ba yung bechin? Pampalasa, di ba? So, ganun din. Di ba? So, mahalaga na maintindihan natin to na bakit mas maintindihan natin para mas maintindihan natin yung sarili natin. Para naintindihan natin yung sarili natin, siyempre, mas maintindihan natin yung gumawa sa atin. Tama? At kung mas maintindihan mo yung gumawa sa'yo, diyan nabubuo yung mas tiwala sa sarili at sa Diyos na gumawa sa iyo. Problema kasi, minsan di mo kilala yung sarili mo. Di ba? Kaya mahina. Minsan yung personality natin, mahina yung pagkakilala mo sa sarili mo. Kaya nangyari, ito yung tinatawag ng mga psychologists na low self-esteem. O, di ba? Mababa. Kaya mahiyain, laging nakayuko, ano pa ba? Diba? Yan yung bunga. Diba? So, minsan, ito yung nagiging daan. That's why you are unproductive. Dahil hindi ka marunong makisalamuhan ng maayos sa kapwa mo, kahit ang galing-galing mong bata, napalaki yung potential mo. Pero, mag-interview ka bukas, nginginig ka na. Diba? Pero kayang-kaya mo naman yun. But because of wrong perception about who you are, di ba? Kung sino ka talaga, kung ano yung kakayanan mo, yan ang problema. Pero meron ka talaga. Ang problema, hindi mo yun makita. Because of the wrong, maling pananaw, maling paningin. At dahil yan, bumababa ngayon. Di ba? Kasi, gagamitin natin yung senses of seeing. Titignan mo yung bahay ninyo, naku, bulok-bulok. Lalabas ka, tignan mo, nasa squatter area ako. Doon mo ngayon ibabase, sa paningin mo. Di ba? Kaya nga,
nagtatalo. Actually, alos one day kong pinag-aralan, binasa about this. Dahil kahit ako, talagang gusto kong malaman. Di ba? Pinag-aralan ko. At talagang nag-agree lahat, mas dominant, na mas importante talaga yung paningin. Maraming, kahit sa survey, sa Amerika ginawa, and then sa Asia, ay mas importante talaga yung paningin. Tama? Agree ba kayo doon? Di ba? Pero, ito naman, pwedeng yung walang paningin, pero may pandinig, ay nakakakita. Di ba? Ganun naman yun. But anyway, baka lalo kayong malito. Pero, ito yung mahalagang bagay na wag nating kalimutan. Na minsan dahil sa mali na paningin, mali na yung paningin kasi natin Ito yung, kaya nga sabi ko, ito yung nagdodominant. Pero kung minsan, yun nga, o kadalasan, mali kasi yung paningin natin nagbibigay sa atin ng maling pananaw, perception. Kaya nga ang tao mapanghusga sa panlabas. Tama? Kung may maganda kang damit, di ba? Nangingintab yung katawan mo. Di ba? Para kang may sakit na, ano ba yun, naninilaw sa mata? Hepa. Di ba? Sa dami ng alahas mo. Sigurado, sabihin nila yan, konto. Noon ako, perception natin yan, basta ganyan, seaman to. Ang lalaki ng mga porsilas, ng mga sing-sing, di ba? Hindi lang iisa, halos lahat ng daliri. Di ba? Ganun yung mga seaman pag bumaba ng barko Di ba? So tayo, ganun perception, mayaman to. Yun yung nakikita kasi natin. Di ba? Kaya yun yung sinasabi ko, na minsan nadadaya tayo sa ganun, madalas. Okay? So para mas magpatuloy tayo. Romans chapter 10, basahin natin. Romans chapter 10, verse 14 to 17. Gusto kong basahin sa inyo sa Easy to Read version, ERV. Sabi niya, but before people can pray to the Lord for help, they must believe in Him. And before they can believe in the Lord, they must hear about Him. And for anyone who hear about the Lord, someone must tell. Verse 15, and before anyone can go and tell them, they must be sent. As the scripture says, how wonderful it is to see someone coming to tell the good news. Verse 16, but not all the people will accept the good news. Isaiah said, Lord, who believe what we told them? Verse 17. Yung key verse natin. So faith comes from hearing the good news. And the people hear the good news when someone tells them about patungkol kay Kristo. So, dito sinasabi niya na isa sa mahalaga na bahagi para magkaroon tayo ng tamang pananaw patungkol sa Diyos, sabihin na lang natin, tayo magpaligoy-ligoy, patungkol sa ating kaligtasan, para magkaroon tayo ng tamang paraan ng kaligtasan, ay malaki ang kinalaman ng ating pandinig. Diba? Kaya nga ako, pinag-aralan ko, siyempre, secular and theological aspect, na in theology, mas mahalaga. Diba? Sa faith, mas dominant o mas mahalaga na i-practice natin o gamitin natin yung ating pandinig. Kasi madalas, minsan yung paningin natin, mas nadadaya tayo. For me, for my personal opinion, sa aking pag-aaral, ay mas nadadaya ang tao kapag mas nangingibabaw yung paningin niya. In terms of faith, siyempre. Pero sa palagay ko, kahit saang area di ba? Mas madalas Di ba? Makita mo, gwapo-gwapo. Di ba? Pero snatcher pala.
O kaya, kaapo-gapo, manggaganso pala. Ano ba yan? Budol pala. Budol-budol. Di ba? Kaya nadadaya tayo, nalilin lang. Yan. So, sa pananampalataya ay mas mahalaga ay ang sinasabi niya rito ay gamitin natin yung ating pandinig. Yan. Pero, kailangan, para marinig, may sasabi. O, diba? Kaya, mahalaga na tayo ay umaattend, dumadalo, yan, pumupunta sa church. Bakit? Yan, tingnan nga natin. Tuloy, next slide pala. Yan. Kasi, gusto nating marinig, o dapat, diba? Pakinggan natin kung ano. Naniniwala ba kayo dyan? Ang gusto mo na maging ano ka. Parang Tagalog. Ang haba. Halimbawa, kapag hilig mo at gusto mong maging teacher, siyempre, di ba? Gusto mong maging engineer, anong gagawin mo? Manunood ka, makikinig ka, magbabasa ka about engineering. Alangan naman gusto mong maging engineer, pero binabasa mo about pilot. Di ba? Siyempre, hindi. Dapat ang basahin mo, pakinggan mo, di ba? Panuorin mo is about engineering. So, ganun yun. Kaya nga sabi ko, you hear what you want to be. Ano bang gusto mo? Dapat yun ang pakinggan mo. Okay? Sabi niya rito, yan, binigyan ko pa ng link. Baka questionin niyo ako. Sabi niya, hearing is essential for maintaining relationships and connection with friends and family, fully participating in in community activities, and experiencing life events. Hearing makes it possible to engage, listen, laugh, enjoy many of the things that help shape your quality of life. So, yun yung gusto kong yung keyword natin. Sabi niya, that help shape your quality of life. Yun yung pag-aaral. Yun yung lumabas sa kanilang maraming araw na pag-aaral. Na ang pandinig natin, malaki ang kinalaman sa paghubog ng iyong pagkatao. Ng iyong pananaw. Kaya napakalaga yung teaching, kaya nga nag-aaral tayo, di ba? Pag nag-aaral ka, marami kang napapakinggan, natututo ka, so nababago ngayon yung pananaw mo. Kaya yung iba, dahil hindi maganda yung pananaw sa tondo, umaalis sa tondo. Pero yung iba naman, sabihin nila, hindi. Wala sa lugar yan. Nasa tumitira yan. So hindi aalis. Di ba? Ano lang yun eh. So depende. Diba? Pero, ang sinasabi niya rito, hearing is essential for maintaining relationships. Okay? Para ma-maintain natin at mapalago yung relasyon natin sa isa't isa at siyempre sa Diyos, kailangan gamitin natin ang pandinig. Alam niyo, sabi ng mga doktor o kahit bansa ninyo, sa lahat ng body parts natin, may ano ba yun? May nakalaan bang tamang word doon? Vitamin. Di ba? Mapansin niyo yan? Sa kidney, silimarin. Ano pa ba? Diba? Sa puso, di ba? Pero pagdating sa hearing, walang nagsabi, inumin mo itong in your hearing, di ba? Ang pandinig mo ay lalakas. May vitamin na ba kayo na pakinggan ganon? Ha? Mushroom?
Yun, may vitamin si Ate Annalyn pala. So, tanong nyo sa kanya, paano yun? Diba? Kasi sabi ng mga doktor, ang cell ng hearing aid na yung pandinig natin, yung cell ng hear natin, kapag namatay yan, hindi na yan nabubuhay, hindi na yan bumabalik. Yun ang nakita nilang problema. Kaya pag tumatanda, namamatay, unti-unting namamatay sila, nababawasan yung pandinig. Kaya yung ibang mga cell natin, pag may vitamin ka, yan, lumalakas, naboboost sila, napapalakas sila, yun yung purpose nun, di ba? May vitamin K, vitamin D, di ba? Kung ano-ano, para mapalakas yung ilang part ng cell natin. Pero pagdating sa pandinig, yung cell natin sa pandinig ay, kaya nga sabi nila, ingatan natin yung pandinig natin. Kasi pag nawala yan, hindi na yan, pag namatay yung mga cell dyan, hindi na yan may babalik. Kaya bawas-bawasan nyo yung pag-headset. Diba? Yung mga tamang decibel, tamang lakas lang. Kaya tumanda-tanda lang ng 40 years old, hindi na makarinig. Ang hina na, sisigawan mo na. Tapos pag, galit ka ba? Nagagalit, hindi mo marinig. Diba? Kaya, bawas-bawasan nyo, lalo na kayong mga kabataan ngayon. Iwas-iwasan natin, o bawas-bawasan natin. Kung makinig man tayo, yung tama lang. Di ba? Huwag masyado. Kasi gusto natin, ayaw nating maingay. Di ba? Ang lakas-lakas ngayon. Dinig pa ng katabi. Nakakatabi ako ng gano'n nung hindi pa pandemic. Di ba? Sumasakay ka sa mga public transport, dinig na dinig mo yung headset niya. Parang gusto niya, walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Di ba? Kaya kadalasan niya, yung mga na-hold up, di ba? Mga nagagancho. Kasi hindi niya narinig niyo, wala siyang pakialam. But anyway, practical tip lang yan. Di ba? Pero sabi niya, ang pandinig ay essential. Maalala niyo pa yung lugaw? Mahalaga, ibig sabihin yan. Essential kayo. Para saan? For maintaining relationships. Ito yung problema sa atin, kulang sa atin minsan, di ba? Paano? To connect friends, family, etc. etc. Then, it's safe life. Okay, next slide. Yan. Ngayon, para maging tama at magkaroon tayo ng pananampalataya o magamit natin ng tama yung ating pandinig, parang ito yung asset natin na pag nagamit mo ng tama, diba? Magbubuhos, gaganda yung relasyon mo, yung buhay natin, etc. etc. Diba? Ito yung parang sandata natin, yan. Kailangan gamitin mo siya ng tama. Pag nagamit mo yan ng tama, napakalakas, imagine nyo na lang, napaka-powerful na weapon, pero pag hindi mo nagamit ng tama, can destroy you or make you. Pwedeng mawasak ang buhay mo, masira ang buhay mo, or else, maging productive ka. At mangyari, diba, yung pangarap mo sa buhay, o yung plano mo sa buhay, o plano ng Diyos sa buhay mo. At igit sa lahat, siyempre, nandito tayo sa church at evangelism to para magkaroon ka ng kaligtasan. Yan. Diba? So, mahalaga na tayo, lahat naman, may cellphone na, maliban siguro kay, di ba? Alam na natin yung very familiar na sa atin yung salitang settings. Right? So, ito yung programa. Ito, meron pala akong nalagay. Ang settings, sabi niya, the place or type of surroundings where something is positioned or where an event take place. Kaya, ini-encourage tayo na pumunta sa church kasi dito, siniset mo ngayon yung pandinig mo sa mga bagay na espiritual. Why? Because faith comes by hearing. At sinabi natin kanina, pakinggan mo kung anong gusto mong maging ka. Maging ano ka. Maging ikaw. Halimbawa, gusto mong lumakas pananampalataya mo. Di ba? Pumunta ka, makinig ka. Yan yung sinasabi natin. Okay?
Next na meaning, ito naman patungkol sa gadget na to, sabi nga, is an app that lets you customize your device to fit your preference. So kanina, sabi niya, ito yung lugar, yan, yung keyword natin, lugar, at sa lugar na yon dapat nasa tamang posisyon ka. Kahit nasa tamang lugar ka, kung mali ang posisyon mo, wala din. Kaya importante, dapat you have in the right position for the right settings. Okay? Ngayon, sa cellphone, ito naman ibig sabihin niya, ito yung i-customize mo siya. Ibig sabihin, pag bumili kayo ng cellphone, may settings na yan na nakalagay. Tama? May program na yan. Ngayon, gusto mo siyang baguhin. Yan yung tinatawag na customize. So, ipoprogram mo siya ng sarili. Gagawin mo ngayon, yung gusto mong programa, fit to your preference. Akma doon sa gusto mo. Okay niyo yun? Pero, pag binili mo yan, meron na yan. May natural na yan. Pero kailangan mo siyang iset ngayon. Sa tama, sa preference na gusto mo. Ang sinasabi natin ngayon, yan. Kaya ang Romans 10:17, no one can have faith without hearing the message about Christ. Hindi ko na lang ginamit dahil medyo allergic talaga tayo dyan mga tao pag sinasabing control. Di ba? Allergic tayo dyan. Pag sinabing kinokontrol kayo. And yet, tayo gusto natin i-control yung iba. Are you agree? Di ba? Ayaw natin pa-control. Kaya nagagalit tayo pag nagsasabihan, nagagalit tayo kapag... Pero tayo, gusto natin control minsan yung yung kapwa natin. Ayaw kong sabihin, hindi ko ginamit, nabanggit ko pa rin, di ba? Anyway. Pero, when you see settings, isi-set mo siya. So ngayon, yun sinasabi ko, ipoprogram mo ngayon, ano ba yung gusto mo lang pakinggan? Paanong paraan? Ngayon, meron ka na ngayong standard. Pag pumunta yung kapitbahay mo na chismosa, may standard ka. Di ba? Nakaset na ngayon yung pandinig mo. Kaya sabi niya, ay, hindi ako nakikinig ng mga basura. Di ba? Kasi isi-set mo talaga siya. Ibig sabihin, sasadyain mo siya, ipoprogram mo talaga siya. So kapag may lumapit sa'yo, nagsabi ng kung ano na ganyan, ay, hindi ako nakikinig ng ganyan. Automatic reject yun. Tama? Kasi hindi doon nakaset. Pero kung minsan, dahil natutuwa tayo, ay, ganito, ganyan, ibabalik mo uli sa dati. Diba? Yun yung natural. Tapos, di ba? Pag nasa church ka na, ibabalik mo na sa spiritual setting. Paglabas, worldly setting. Di ba? So, what will be, will be. Pag, dito ako sa church. Di ba? Ganon. Pero, dapat, isiset mo talaga yan. Nasa sa atin yan. Po-program natin yan. Ang mundo, may ginawa siyang settings. Ang mga tao sa paligid mo, ang pamilya mo, ang angkan mo. Kaya mayroon yung tinatawag nila minsan, yung mana-mana lang yan. Di ba? Yun yung settings na tinatawag. Yun siya. Pero sabihin mo, hindi. Hindi ko itong mamanahin. Diba? I-turn off. Diba? Baguhin mo. Kasi ganun tayo eh. Diba? Pagsan, mana-mana lang. Totoo yan eh. Ako hindi ako naniniwala sabi ng mga doktor ko minsan na, may lahi kayong diabetic, ako na yan, matik na yan. Anong matik? Baguhin mo. Ano mo? Natakaw pala sila sa asukal, ganito pala yung habit nila, ganito pala yung eating habit nila. Di baguhin mo, ako hindi. I change, babaguhin ko yung settings. Yung cycle ng pamilya ko. Pinanganak na yung mahirap. Okay lang na mamamatay akong mahirap. Baguhin mo yung settings. Okay niyo yun? Change it. Yung cycle. Bakit tong kuya ko, tumanda na lang na ganito.
Pag ginaya mo yon, parehas lang kayo. Okay niyo yun? Pero kapag, ganyan siya, okay, ganitong gagawin ko. Babaguhin ko ang destiny ko, babaguhin ko ang future ko. Diba? Kasi ang problema sa atin, alam na nga natin na ganun, susundan pa natin. Kaya siyempre, same destiny. Parehas kayo ng mga darating. Parehas ang mangyayari. Baka kasi sinundan mo lang. Mahirap kuminsan sa isang pamilya, ikaw lang. Diba? Pero, kailangan mong i-practice o kailangan mong gawin. At kadalasan dyan, tamang pandinig. Okay? Pakinggan mo. Ano bang gusto mo na maging? O maging ano ka? Ako, ito, personal experience ko. Nung na-diagnose ako, that was 2005 ba yun? Nakalimutan ko na. Matagal-tagal na. Oo, last 4 years na yata, o 5 years. Na-diagnose akong may, ano ba yun? High blood pressure. Yung blood pressure. Ano ba yan? Yung glucose, malakas ang kwan. Diabetic. Mambira. Diabetic. Type 2 diabetic. Yun, type 2 diabetic. Sabi nga ng doktor sa akin, siya 20 years na daw siya ma-diabetic, kaya sabi niya, welcome to the club. I don't want to your club. Kayo lang. Wala akong pakialam sa club ninyo. Ayaw ko sumama dyan. Pero yan sabi niya, confirm ka na. Kasi nagpa-check up ako, ilang beses magpa-laboratory, ilang beses ako na laboratory, and then, at the end, siyempre, samahan ko ng prayer, mga ganyan. At the end, sabi niya, welcome to the club. Kinonfirm niya talaga. Tapos inisip ko, wala naman kaming, hindi naman pamilya namin diabetic, o wala namang nag-diabetic sa aming pamilya. In both side, mother and father, wala naman, maliban sa high blood. Parang ako lang no. Hindi pwede to. Parang ako lang. So, ibig sabihin, hindi ko naman na yun. Di ba? Kasi wala naman doon. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga doktor, naman. Kaya maniniwala doon. Di ba? Kaya sabihin nila, yung mga tatay mo, nanay mo, namatay sa ganito, mamamatay. No. Huwag yung paniwalaan. Okay? Pakinggan mo yung dapat. So, ang settings, dapat iset natin yan. And then, once in a while, dapat chine-check natin yan. Di ba, ganun naman, kung minsan may mga gadget, biglang nag-automatic na, di ba, kagaya nung naalala ko kay Brother Epong, yung sa laptop ko na ginawa niya. Minsan, nag-open daw yung, totoo naman yun, nag-open yung update. Nung nag-open na naman, kaya sabi, nakakalimutan kong tanungin sa kanya, paano ba i-close to? Kasi nag-automatic siya yung program niya, yung settings niya, nag-automatic nagbubukas, kaya hindi mo binubuksan. Kaya sinasabi ko, kailangan mong i-maintain, kailangan mong i-check once in a while. O mas madalas. Kasi ganun tayo kung minsan, di ba? Nakakalimot na naman. Kaya minsan, testimony natin, ang ganda-ganda ng prayer life ko noon. Isang oras nakakapag-pray ako, hindi ako na maiinip. Bakit ngayon? There's something wrong. Na pwede mong balikan. Ano ba yung settings mo dati? Ano ba yung cycle dati? Di ba? Minsan noon, bakit? Pag pumawatin ako sa church o linggo, excited na excited. Ngayon, talagang kulang hilahin yung paa ko para umatin. Kulang tadyakan ako ng nanay ako para umatin ako sa church. Pero noon, may kusa naman. Meaning, there's something wrong. Di ba? Kaya mahalaga, yan, yung mga cell grouping, mahalaga, yan, pag-attend sa church, prayer, yan yung mga nakakatulong sa atin para iset muli ng tama. Diba? Yung ating settings. Kaya nga, faith comes by, kaya sabi, no one can have faith without hearing. Kung walang mapapakinggan. Ano yun?
message about Christ. Kaya sabi natin kanina, ano bang gusto mo? Maging prayer for ka? Pray. Di ba? So, makinig ka about prayer. Kagaya yan, gusto kong pag-aralan about about hearing. Di ba? So, almost, Huwebes, Biyernes, Sabado yata yun. Wala akong binasa kundi about documentary, about, di ba? In this issue, in this matter, sa bagay na ito. Ay comparing, di ba? Etc. Diba? Because meron akong gustong ma-discover o meron akong gustong mapatunayan about this issue. Bakit sinabi, faith comes by hearing. Okay? So, sinare ko na sa inyo ang iba. Next. So, ito yung, minsan nalilito tayo, di ba? Pero dapat huwag tayong malito. Proceed your hearing to listening. Ayan. Sabi niya rito, effective listening is actively absorbing the information given to you by a speaker. So, yun yung pinagkaiba. Ang hearing is a random. Lahat ng tunog, narinig mo. Tama? Lahat ng ingay, narinig mo. Pero iba yung listening. Pinapakinggan mo. Kaya sabi niya, listening is actively absorbing the information. Are you listen, church? Tatatlo lang yata. Di ba? Sayang natin yung laway ko Kasi listening daw, ina-absorb mo actively. Ano ba absorb sa Tagalog? Tinatanggap mo, ninanamnam mo. Sinasalo mo. Yan, kung naghahagis ako ng pera. Diba? Siguro, pag pera ang ihagis ko dito, sigurado. Diba? Lahat tatayo at lahat sasalo. So, ganun yung listening. Naghahagis ako ng binhi. Spiritual seed. Yan, sabi sa Luke, in Matthew. And then, you catch it. That's your part. Yan yung bahagi ninyo. Diba? So, sinasalo mo siya. Yan yung listening. Okay? Pero, ang dami nyo narinig. Tama? Na ibang tunog. That's hearing. Kasi random yan. Pero kahit napakaingay, parang may awit na gano'n yata. Kahit napakaingay, pero ang gusto mong marinig, yung tinig ng Diyos. Yan. Ayan. Lilim? Ayan. Sige, lilim na kayo. The listening process, yan. Ito yung proseso. The listening process involves 4. Ano yun? Stage, receiving, understanding, evaluating, and responding. Yan yung pinagkaiba sa hearing. Ang listening, sabi niya, proseso to. Hindi agad-agad, pero dapat nagpo-progress. Kaya nga sabi natin, proceed your hearing to listening. Dapat hindi lang kayo nakinig, dapat nagli-listen. Diba? Hindi lang pinakinggan. At paano yun? Kapag in-proceed mo siya in listening, ito yung sinasabi niya, yung proseso, receiving, yan ang una, yan ang ginagawa nyo ngayon. And then, understanding, so pinapakinggan nyo, and then, iniisip mo, di ba? Ay, iniintindi mo. Iba yung ingay lang pero yung iniintindi mo siya. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin, dapat open-minded ka, dapat empty heart ka. Kasi pag pupunta ka dito, puno na yung utak mo, yung isip mo, diba? Yung puso mo ng mga problema, ng kung ano-ano, pag may pumasok dyan, automatic yun, tatapon lang. Kanya yun? So, kailangan you empty your heart, your mind. Kalimutan mo muna yung problema sa bahay. Pupunta ka dito, you listen the Word of God. Then, so, paglabas mo, siguro puno ka kasi walang laman. Diba? Kung may laman yan, hindi yan. Kaya makikita mo minsan, sabi niya, may pumasok sa church. Wow, bless na bless ako. Ako namang iba, wala lang. Diba? Walang nangyari. Okay? So, yan yung proseso. Then, understanding and then, evaluating. Yan yung active na listener. Ni-evaluate mo ngayon siya. Diba? Evaluate, parang pinapag-aralan mo siya. Diba? Kaya tayo dito,
we are not sugar-coated the Word of God. Sinasabi lang natin kung ano yung totoo. Sales talk dito. Amen? Nagsasabi lang tayo kung ano yung totoo. Kasi yung totoo, yun ang magbibigay sa atin ng tamang pananampalataya. At yun ang magpapalaya. Okay? Saan ba tayo? Yan. Information given you by the speaker. To pay attention to someone or something in order to hear. Yan. So, sasadyain mo talaga siya. Mag-a-attention ka. Kasi marami sa atin, nakatingin nga, o kala mo nakikinig, di ba? Kung ano pinipindot yung kamay, o kaya naman kung anong mga iniisip. Yan sinasabi nito, may laman na yung isip mo. Di ba? Ano kayang lulutuin ko mamaya? Anong oras na ba? Mayroon pa pala akong kausap mamaya si Kumare. Yung mga may date pala kami mamaya. Tagal naman itong speaker na to. Alam mo, pinagsasabi nito. Pero nakatingin. Di ba? O yan naman, nakaupo. Nang maayos. So, yan yung sinasabi niya. Dapat yung listener, yung good listening, sabi niya, you respond doon sa napakinggan. Okay? So, proceed. Hindi lang basta nakikinig. Kaya nga sabi ni James, remember this, my dear friends, everyone must quick to listen, but slow to speak and slow to become angry. Kaya ang Panginoon, napakatalino. Napansin niyo ba yun? Di ba? Alam niyo ba yun? Hindi niyo pa alam? Sabihin ko sa inyo, ang Diyos matalino. Kahit sa paggawa sa atin. Imagine mo, binigyan tayo 2 tenga, isang bibig. Pero anong mas mabilis? Diba? Sa inyo, anong mas mabilis sa inyo? Tenga o bibig? Diba? Kaya sabi niya, my dear friends, mga kapatid, mga kaibigan, sabi niya, dapat sa inyo, mabilis. Sabi niya, makinig. Kaya 2 yan, para kahit saan. Diba? At sabi niya, dahan-dahan sa pagsasalita. Meron nagsabi noon, ewan ko, depende sa inyo, di ba? Yung iba, mas masakit daw sa kanila yung masakit na salita kaysa yung physically na sinaktan. Oh. Sipin nyo nga, ano, sa inyo, anong mas masakit? Kasi ang katuwiran niya, sabi niya, pag sinapak ka, wala na. Pero yung sinabi sa'yo, pag naalala mo, sasaktan ka pa rin. Di ba? Mga salitang nakakasakit, pangakong di tinutupad. Di ba? Ay, sa inyo, ano? Mas gusto mo sampalin ka o pagsabihan ka ng pangit? Depende, di ba? Depende. Okay. Depende sa tao yan, di ba? Depende sa preference nyo. Okay? Pero ang sabi niya rito, para ma-maintain yung tamang relasyon, di ba? Kasi listening, sabi niya, active. Okay. Bibinata. Actively, sabi niya, listener, para malaking kinalaman nito sa pag-maintain ng ating relasyon, siyempre sa iba at sa Diyos, higit sa lahat, sabi niya, ay dapat magaling tayong makinig. Mabilis. Yan. Quick to listen. But slow to speak. Pero kadalasan, mabaliktad. Di ba? Mas mabilis yung bibig. Kaya hindi kayo magkaintindihan. Kaya makinig ka kasi. Hindi, ikaw ang makinig. Di ba? Tama ba? Hindi! Ikaw ang mali. Hindi! Hindi mo napapakinggan paliwanag ko. Ay, ikaw din eh. Parehas na. Di ba? So, imbes na yung napakaliit na bagay,
lumaki ng lumaki. Inabot na ng 1 taon. Ano nangyari? Ihiwalay na ang dikolor sa diputi. Diba? Ihiwalay ang dikolor sa puti. Kasi, magmamantsa. So yun nakakalungkot na the end. Diba? Kasi walang gustong makinig. Buti na lang, napakabait ang Diyos. Amen? Hindi niya, sabi niya, ganyan ka pala. O sige, tanggalin natin yung isang tenga mo. So mabilis pala, at palit natin yung bibig mo dito. Para dalawa yung bibig mo, isang tenga. O, gusto niyo ganon? Sagwa? Diba? Dito yung bibig mo, dito. Tenga mo, nandito. Tawag sa'yo ay alien. Gusto niyo ba yung ganon? O kaya, gawin ng Panginoon, o 2 na, 3 na lang bibig mo, wala ka ng tenga. Diba? So, but God is gracious. Amen. Ang Diyos, mabagay na mapagmahal. Okay, next. To listen, we need to make a conscious effort not to just hear what people saying, but to take and digest it and understand. Kaya, minsan di natin maintindihan ang Diyos kasi hindi tayo marunong makinig. Amen? Oo, yan totoo. Hindi tayo marunong makinig. Ang pinapakinggan natin, yung sarili nating pananaw at pangunawa. At binabasa natin yan sa nakikita natin sa paligid, sa mundo, sa ibang tao, diba? Sa ibang lugar, etc., etc. So, natatalo yung pandinig natin sa paningin natin. Nagdo-dominant siya. In comes of faith. Diba? Kaya gano'n nangyayari. Kaya nagtatampo tayo. Kaya sabi niya, ang listen daw dapat make a conscious effort. Kaya ang listening, hindi yan gift, skill. Ano ba sa Tagalog? Regalo, kakayanan. Tama? Ang regalo kasi, binibigay yan. Yung kakayanan mo, yan yung dinedevelop. Kasi meron na naman talaga tayong pandinig. Ang problema, skill yan. Dapat i-develop natin, i-practice natin. Kaya nga sabi niya, make a conscious effort not just to hear what people are saying, but to take it in, digest it, and understand. Kaya dapat i-practice talaga natin. Kaya nga may self-control. Gusto mong magsalita? Hindi. Pakikinggan muna kita. Gusto ko na magsalita. Tapusin mo na. Makinig ka muna. So isang way para ma-develop yung skill natin of listening, yung kakayanan natin, pag-aralan natin. Self-control. Kasi ang skill, pinag-aaralan yan. Ang skill kasi in general yan. May mga gift talaga. Halimbawa, gift of singing. Meron tao talaga na binigyan ng regalo na umawit. So, i-develop mo lang yan, i-enhance mo siya. Pero may mga tao talaga na kahit anong gawin mo, diba, basag talaga yung boses. Because gift yan. Hindi yan skill. Kanya? Pero siyempre yung skill, pwedeng maging gift. Diba? Yan, next discipleship natin, pag-aaralan natin yan. About the spiritual gift. Pero, yan yung pinagkaiba. Sana maintindihan natin. Halimbawa, hindi ka naman magaling sa engineering, pero nag-aral ka ngayon, nagiging skill mo na siya. Okay niyo yun? Pagdadrive, wala namang may pinanganak ba, tapos sana yung bata dito, di ba? Iupo mo siya sa manubela, magdadrive na siya. It can develop. Study it. Yun yung skill na tinatawag. Kaya lahat, pwedeng mag-drive. Tama? Pag-aralan mo lang.
Or else, kung takot ka, hindi ka talaga pwede. Di ba? Pero kaya mo yun. Walang sino mang hindi makakaya. Kaya natin lahat yun. Because that is skill. Tama? Oh. Yan yung pinagkaiba. Kaya ang hearing, ang listening, skill yan. Kailangan pag-aralan. I-practice. Yeah. Okay? Kaya sabi niya, Luke chapter 8 verse 15, as for those in good soil, they are those who are hearing the word, hold it fast in honest in good heart, and bear fruit with patience. Inalagaan nila sa kanilang puso. Skill yan. Diba? Alagaan mo siya. Kaya ang skill, pinapractice yan. Kasi kahit alam mo, pag hindi mo na ginagawa ng matagal, anong nangyari? Yan, nakakalimutan mo na kinakalawang kaya. Kung minsan, wala na, kinalawang na. Nakakalimutan na. Kaya ako, nasanay ako mag-drive sa motor na decambio. Ngayon, mag-drive ako ng decambio ng motor. Ba, ipihit na lang ako ng pihit, di ba? Kasi nasanay na ako sa automatic. Di ba? Kaya sabi ko, kailangan mag-drive na naman ako ng decambio. Kasi, yung four-wheel decambio. Oh. Pero may automatic din. Anyway, so, yun yung pinagkaiba. Kaya yung skill, talagang pinapractice yan. Diba? Ginagawa. Yan. Okay? Isaiah 28:23, sabi niya, listen to what I'm saying. Pay attention to what I'm telling you. So, kailangan mag-attention ka. That's listening. Ano ba sa Tagalog yung attention? Attention! Attend! Ano ba yun? Pansinin nyo. Parang pangit na. Basta yun, attention. So, ibig sabihin, listening kasi it involves, yun, nakalimutan, buti naalala ko yung attention. Involves mind, diba? Heart, that's listening. Emotion. In short, listening involves your soul, yung kaluluwa mo. Kaya nga, faith comes by hearing. Kaso doon nagsisimula. Hindi ka naman pwedeng maging listener kung hindi ka muna makikinig. Hindi ka muna hearer. Kung yun, kaya sabi natin kanina, hearer, then proceed to listening. Okay? Kaya nga, faith comes by hearing. Okay? Kaya nga, ang listening, yan. Ito, nakuha ko din sa isang Maryville, sa isang private university sa Amerika, pinablish nila sa kanilang journal. Na it can involve, sabi doon, mind, heart, soul. Kaya nga, acting, your will, kasama doon. Itong mga nag-aaral na ito, mga scientists na ito, na hindi naniniwala sa Diyos. Kasi magagaling sila. Kaya, yet, makikita mo yung principle. Kahit anong sabihin mo, ganun pa rin yun. Kaya sabi ko, biblical pa rin to. Kahit isang tabi nyo ang Biblia. Kahit gaano kayo kagaling. At the end ng iyong study, ng pag-aaral, at paggagastos ng kung ano-ano, ng milyon-milyong dolyar, at the end, babagsak pa rin kayo sa Diyos. Diba? Kasi biblical yan eh. That's God's principle. Na natuklasan nila ba, ganun, yun talaga. Diba? Wala kang magagawa. Kasi doon talaga hantong, lahat tayo hantong sa Diyos. Nagmula tayo sa Diyos. Diba may awit niyan? Babalik ng kusa. Anyway, so, yan. Isaiah, kaya sabi niya, listen to what I'm saying. Pay attention to what I'm telling you. Kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Next slide. Yan. So, pangalawa, medyo malabo pala yung natin niya. Listen what need to do. Need to do yan. So, pakinggan mo kung ano yung dapat mong gawin. Ulitin ko yung illustration natin kanina. Halimbawa, gusto mo maging piloto na lang din. Yan. Gusto mo maging piloto, makinig ka patungkol sa pagiging pilot.
Sino ba si Justin natin? Wala na ba? Na-rapture na? Rapture na si Justin? Ayun, yun. Pangarap daw niya maging pilot. Kaya sabi ko, mahilig ka ba sa aeroplano? Baka hindi naman. Diba? Kasi kung pilot ka, gusto mo maging piloto, dapat, yun ang pakikinggan mo, yun ang babasahin mo, yun ang pag-aaralan mo. Okay niyo yun? Kaya anong gusto mong pakinggan? Diba? Anong gusto mong gawin? Gusto mong magpuri sa Panginoon? Listen to God. Listen, worship song. Listen about worship. Listen about God. Dahil gusto mong makilala ang Diyos. Gusto mong makilala si... Wag na lang. Baka magbanggit pa ang pangalan eh. Si Wally. Suggestion ni Pastor Louie yan. Gusto niyo makilala si Wally? Huwag na tayo magpataas kung gusto mong makakilala. Pakinggan niyo patungkol sa kanya. Pakinggan niyo yung mga kaibigan niya. Tanong niyo yung mga kaibigan niya. Yan. Nanlilibre yan. Malalaman niyo kung ano siya. Diba? So, yun yung sinasabi niya rito. Then, kaya sabi niya, James 1:22, do what God's teaching says. Don't just listen and do nothing. Sabi niya, when you only sit and listen, you are fooling yourselves. Sabi niya, gawin ninyo kung ano yung tinuturo ng Diyos. Huwag lang makinig at wala na. Hindi yun ang listening. Kundi, sabi niya, when you only sit and listen, kung uupo lang kayo dyan at makikinig, sabi niya, you foolish yourself. Dinadaya mo ang sarili mo. Hindi ako dinadaya mo yung sarili mo. Ginagawa mong mangmang yung sarili mo. Yan. Ayoko sanang gamitin word na yan. Di ba? Ay sabi niya, fooling yourselves. Hindi ka mangmang. Kaso ginagawa mong mangmang. Kaya sabi niya, fooling. You are fooling yourself. Para bang nasa taas ka, hinihila mo pababa yung sarili mo. Nasa taas ka na eh. Diba? Hinihila mo ngayon pababa. Yung sinasabi, di ba, sa Tagalog, di ba, sa ating mga Pilipino, sabi, nasa kudsun ka na eh, babalik ka pa sa, saan ba yon? Sa banig, sahig, o putik, o whatever. Di ba? Pero may ganun tayo eh, di ba? Parang, ang ganda-ganda na eh. Bakit bumalik ka pa sa... You fooling yourself. Sabi niya, ginagawa mong mangmang ang iyong sarili. Kaya minsan sinasabi, ano ka ba? Mangmang ka ba? Bubo ka ba? Di ba? Sorry for the word. Pero yung kasi sabi ni James, yung kasi sabi na, you fooling yourself. Hindi ako. Hindi ako. Kundi tayo, yung sarili natin. Okay? Kaya nga, anong gusto mong gawin? Yan, tanong. Ulitin natin. Listen what you need to do. Ano ang dapat mong gawin? At gusto mong gawin? Yun ang pakinggan mo. At thank God, nandito kayo ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Meaning, you want to listen about God. Diba? Gusto niyong makinig ang iyong pananampalataya. Magkaroon ng pananampalataya. Sinong bago dito ang attend? Meron ba? This is evangelistic service kasi eh. Meron? Dalawa? So may dalawa. Thank God. Diba? So, mahalaga, isang kaluluwa, mahalaga na yun. Amen? So, kung may dalawa pa. So, sabi niya, kailangan, yan, in Matthew chapter 7, 26-27, sabi niya, but anyone who hears those words of mine does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. The rain poured down, the rivers flooded, over the wind blew hard against the house. It fell in what a terrible fall that was.
Ang problema, hindi bagyo. Ang problema, pundasyon. Agree? Hindi lindol. Ang problema, tamang pundasyon. Right? Kaya nga may mga anti-earthquake na building. Ay, talagang pinagtitibay yung pundasyon. So kahit dumating ang big one, big two, yeah, ay walang magiging problema. Because the foundation is strong. Build. So hindi problema ang problema. Ang problema, yung pundasyon natin, pananampalataya. Amen? Kristiyano ka man o hindi, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, may ngipin o wala, mataba o payat, matanda at bata, may problema. Ang walang problemang tao, ano? Nasa sementeryo. Di ba? Lahat tayo. Walang exempted yan. Lahat tayo pinagdadaan ng bagyo, lindol ng buhay. Lahat. Amen? Walang makakapagsabi dito, wala akong problema. Okay? Pero, the most important thing is your foundation. Listen. Pakinggan mo. Diba? Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. You want to grow your faith? Listen about faith. Listen about God. Diba? Makinig tayo. Ang dami ngayon pwedeng mapanood, dami ngayon pwedeng mapakinggan, daming ingay sa paligid. Pero kailangan mong iset. Ibig sabihin, bigyan mo ng parameter. Bigyan mo ng hangganan o bakod. Limitasyon. Di ba? Kung ano yung dapat mo lang pakinggan. Yun listen. Kaya sabi niya rito, itong tao na to ay nakikinig pero hindi gumagawa o hindi niya ginagawa. Hindi siya actively, di ba? Ginagawa yung kanyang response sa kanyang napapakinggan. Dumating ang bagyo kasi yung pundasyon niya nakatayo lang sa buhangin. Di ba? So sabi niya, katulad ka ng taong itong mangmang. Kasi yung pundasyon nakatayo sa buhangin. Dumating ang bagyo, ayan, lubusang nawasak. Lahat tayo may mga problema sa buhay. Pero iba po yung nasaktan ka lang kaysa nawasak. Na-damage pala, yan, kaysa nawasak. Lahat tayo na-damage. Pag may namatay, hindi ibig sabihin hindi tayo malungkot. Tama? Tao pa rin naman tayo eh. Kahit Kristiyano ka, kahit hindi, di ba, malulungkot ka. Pero kahit Kristiyano ka, malungkot ka pa rin. Kasi mamimiss mo siya, etc., etc. Pero, hindi ibig sabihin, wala nang pag-asa. Yun ang pinagkaiba nating mga Kristiyano. Amen? Kasi magkikita pa kayo. Kaya ngayon, yung kasabihan na pampalubag loob sa mga patay, sorry for that. Pero, as Christian, minsan pampalubag loob na lang yun. Huwag ka nang malungkot. Magkikita pa rin naman kayo. Nasa piling niya siya ng Diyos. So listen that. Napapakinggan nyo ba yan sa mga lamayan? Diba? O mga sinasabi sa inyo kapag may namatay kayong kamag-anak? At least nasa Panginoon na siya. Nagpapahinga na. Diba? O, baka may makomment kayo marinig na gano'n. Baka sabihin mo, sigurado ka. Baka nasa impyerno yan. Hanang ko na yan. Mag-aaway pa kayo. Tapos tuturo nyo ako. Yan tinuro sa amin. Yan. Kaya ako, bihira talaga ako nagko-comment eh, ng mga ganyan eh. Kasi, ang hirap eh, mami-misunderstood ka, diba, etc. etc.
So, ayan. Sige, next slide. Last. Wala. Ephesians chapter 2 verse 8, sabi niya, by the grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya. At, sabi doon, faith comes by, nagsisimula sa pakikinig. Pero, ang challenge sa atin ngayon, paano sila maniniwala kung walang magsasabi? Amen? So, kailangan nating magsabi. Kaya may kausap ako kanina eh. Sino yun? Si Christine ba yun? Oo, si Christine. Tama? Sabi niya, akala ko noon pwedeng maging Kristiyanong hindi magtuturo. Tama ba yun? Tenika ba yun kanina? Diba? Hindi pala pwede. Kailangan mo magsalita. To hear. Para marinig nila. Amen? Kaya kung madaldal ko noon, dapat mas madaldal ka ngayon patungkol kay Kristo. Chismusa ka noon, chismuso ka ngayon, dapat mas chismuso ka patungkol kay Kristo. Because they need to hear. Dapat nilang marinig to. Amen? Dahil hindi sila maniniwala kung hindi nila marinig. Kaya pag naging Kristiyano ka, kumakapal yung mukha mo. But of course, hindi ka basta-basta magtuturo lang. Kaya mayroon tayong training na ginagawa. Diba? Kasi ang proclamation is not a gift, it's a skill. Ulitin ko na naman. But of course, mayroon talagang mga specific gift naman sa pagtuturo, di ba? Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi ka dapat magturo. Bakit Kristiyano ka, para in general yan, dapat magsalita ka. Dapat sabihin mo. Walang, anong tawag doon? Nakatagong Kristiyano o palihim na Kristiyano. Lalabas at lalabas yan. At sasabihin mo yan. O lalabas yan sa bibig mo. O hindi lalabas sa bibig mo. Kung hindi ka nagmura, mapapansin na, bakit ito hindi nagmumura? Tagal ko nang kasamang kaibigan to, hindi nagmumura. Di ba? Bakit ito hindi nagdo-joke ng mga dirty joke, ng mga... mapapansin nila yon. Eh, bakit to kapag nagsasalita, may laman? Ito, walang laman. Baka naman sa mga magkaibigan ko minsan, ayoko dyan. Kami gano'n noon minsan eh. Kausapin mo yan, wala laman sinasabi niyan. But, ibig sabihin, wala ka man lang napupulot. Di ba? Puro kalokohan. Di ba? Huwag kang makausap yan, puro kalokohan matutunan mo dyan. Di ba? Pero pag ikaw ang kausap, bakit may nangyayari? May nagbabago. Kaya kahit hindi mo sabihin, makikita nila. Because sa mga sinasabi mo, hindi mo masabihin direkta na mahal ka ni Kristo, kailangan mo si Kristo. But in your word, pagkasama ka nila ng matagal, mapapansin na, bakit, anong meron dito? Bakit to iba kung magsalita? Bakit to iba pag tumawa? Hindi mo siya napapatawa sa kung ano-ano lang. Di ba? Kasi kung tumawa, totoo. Hindi plastic. Right? Pag natuwa, totoo. Hindi pakitang tao. Di ba? Mapapansin nila yan. So, ikaw at ako, kailangan natin sabihin, and then, pero bago mangyari, kailangan marunong din tayong makinig. Amen? Tayong lahat.